Nang una kong masilayan ng SB19 sa kanilang pagtatanghal ng gento at mapa sa The First Take, hindi ko naitago ang aking paghanga. Liban sa kahusayan nilang umawit at sa lawak ng kanilang musikalidad, kapansin-pansin din ang kanilang kisig at kumpiyansa. Malinis silang pagmasdan sa kanilang kasuotan. Animoy mga bituin na likas ang kinang. Habang pinagmamasdan ko sila, nato ng aking tingin sa binatang tila humila sa akin sa parang hindi ko may paliwanag. Napansin ko ang kanyang kutis na tila hinagkan ng araw at mga matang anyong pili, mistulang binuo mula sa mga lihim ng gabi. Matalim pero banayad. Tila laging may kwento sa likod ng bawat sulyap. Tahimik siyang kumikilos. Wari may misteryong bumabalot sa kanya. Tila hindi siya palahinga ng ngiti. Tila hindi rin palabati. Ngunit may hatak siyang hindi ko may paliwanag. Para siyang isang tauhan mula sa mga lumang nobelang aking kinalakihan. Ang tahimik na bayani, misteryoso, hindi madaling lapitan, ngunit kapag natuklasan, isang kayamanang hindi mo bibitawan. Sa unang tingin, maaring isiping siya'y mayabang, arogante o isang bad boy na sanay sa larong pag-ibig. Ngunit sa pagtuklas ko sa kanyang kwento, ibang mukha ang tumambad. Isang lalaking hinubog ng pagsubok, pinalakas ng pangarap, at pinagtibay ng pananampalataya. Sa malayong bayan ng Lakewood, Zamboanga del Sur, isinilang ang isang batang may pangarap, si Philip John Suson, na sa hinaharap ay kikilalanin ng mundo bilang si Ken Suson ng SB19. Lumaki siya sa isang payak na buhay, malapit sa kanyang lolo at lola na siyang naging gabay at sandigan niya sa kanyang kabataan. Isa siyang batang puno ng sigla, malikhaying isipan at pangarap na mas malaki pa sa lugar kung saan siya lumaki. Ngunit hindi lingid sa kanya ang disiplina sa tahanan. Noong bata pa siya, madalas siyang paluin ng kanyang pinakamamahal na lola gamit ang sanga ng bayabas tuwing siya'y ginagabi sa pag-uwi. Isang tanda ng pagdidisiplina. Ngunit hindi ito nag-iwan ng pait sa kanyang alaala. Sa katunayan, tuwing naikukwento niya ito, tila may ningning sa kanyang mga mata. Wari, iyon ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang kabataan. Isang paalala ng pagmamahal at pag-aarugang hindi matatawaran. Sa katunayan, tinatabihan niya ang mga ito sa pagtulog hanggang siya'y makatapos ng high school. Dahil sa simpleng pamumuhay, 5 piso lamang ang baon niya noon sa eskwela. Nakatsinelas siyang pumapasok at naglalakad pa uwi. Hindi alintana ang pagod. Ngunit, sa kabila ng kakulangan sa material na bagay, hindi siya nawalan ng sigasig sa buhay. Isa siyang varsity player ng sepak takraw, isang mahirap na laro, at marahil dito din niya unang natutunan ang halaga ng tiyaga at pagsisikap. Mula pagkabata, likas na sa kanya ang husay sa sining. Marahil dahil na rin napalibutan siya ng mga tao at pamilyang malikhain. Ang kanyang mga kwaderno ay hindi na puno ng mga aralin sa eskwelahan, kundi ng kanyang mga guhit. Isang bagay na madalas ipagsaway ng kanyang lola sa pag-aalalang baka napapabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Subalit, hindi ito nagpatinag sa kanya. Sa halip, lalong nahasa ang kanyang talento. Hindi naglaon, naging editorial cartoonist siya ng kanyang paaralan at nagwagi rin sa mga journalism competitions bilang isang batang manunulat. Mula sa simbahan nagsimula ang kanyang pagkahumaling sa musika. Namamangha siya habang pinagmamasdan ang kanyang tiyuhin na tumutugtog sa kanilang simbahan. Iniisa-isa niya ang mga kilos, iniintindi ang bawat galaw ng kamay. Doon niya napagtanto, ang musika ay hindi lamang basta tunog. Ito ay isang damdaming bumabalot sa isang tao. Maging ang kanyang kaalaman sa mga instrumentong pangmusika ay hindi natutunan sa formal na pagsasanay kundi sa sariling pagsisikap. Sa kanyang likas na talento, natuto siyang tumugtog sa pamamagitan ng obserbasyon at pakiramdam, isang patunay ng kanyang pambihirang kakayahan. Ngunit, sa kabila ng husay niya sa pag-awit noong bata pa siya, isang pagsubok ang dumating nang siya'y tumuntong sa pagbibinata.
Nagbago ang kanyang boses. Mula sa tinig na kayang abutin ang matataas na nota, ito ay lumalim na tila ba nanggaling sa ilalim ng lupa. Sa kanyang paningin, nawala ang dating sigla ng kanyang pag-awit. Dahil dito, napalayo siya sa pagkanta at itinuon ang sarili sa pagsasayaw. Isang bagong mundo na kanyang inaral, niyakap at tinangkilik. Binuhos niya sa pagsasayaw ang kanyang enerhiya at atensyon. At sino ang mag-aakalang ang katulad niyang may likas na kakisigan ay hindi pa nakaranas ng tamis ng pag-ibig noong siya'y nasa high school. Hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi marahil ang kanyang puso't isipan ay nakatuon sa sining, sa bawat guhit ng kanyang lapis, sa himig ng musika at sa indayog ng kanyang katawan sa saliw ng sayaw. Kamangha-mangha kung paanong sa kabila ng kanyang kaakit-akit na anyo at likas na lindog, mas pinili niyang pagyamanin ang kanyang sining kaysa maglunoy sa pag-ibig ng kabataan. Bagaman may talento sa sining at musika, ang kanyang landas ay hindi naging tuwid. Hindi siya isang perpektong bata. Dahil sa lubos na pagmamahal sa pagsasayaw, bahagya niyang napabayaan ang kanyang pag-aaral. Bagay na hindi kinatuwa ng kanyang mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa upang matustusan ang pag-aaral nila ng kanyang nakakatandang kapatid. Mula sa Maynila, pinabalik siya sa probinsya. Bumalik siya sa tahimik niyang buhay sa bukiran. Ang lolo niyang tumustos para may pagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Muling kumatok ang pagkakataon na siya muling makapagtanghal. Nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Josh Cullen na nag-aanyaya sa kanya na sumali bilang huling miyembro ng SB19, hindi niya agad ito pinaniwalaan. Ngunit sa huli, nanaig ang kanyang pagnanais na maging isang ganap na artista. Alam niyang magagalit ang kanyang mga magulang sa desisyon niyang wag ituloy ang pag-aaral. Pero malakas ang tawag ng kanyang pangarap, maalab na pagnanasa sa pagtatanghal. Dala ng pangarap, lumapit siya sa kanyang pinakamamahal na mga lolo't lola upang humingi ng basbas. Sa kabila ng pangamba, sila'y pumayag at ang kanyang lola sa matinding suporta ay nanghiram pa ng salapi upang bigyan siya ng baon. Halagang 1,500. Maliit mang halaga sa iba, subalit ito'y isang malaking bagay sapagkat ang perang iyon ay hindi lamang tanda ng basbas, kundi tanda rin ng pagpapakumbabang ipanghiram siya ng pera. Sa kakulangan ng pera, si Josh mismo ang nag-abono ng kanyang pamasahe sa eroplano patungong Maynila. Isang hakbang na magpapabago sa kanyang buhay. Bago niya lisanin ang tahanang kinalakihan, pinabaunan siya ng kanyang lola ng isang sakong bigas, isang simpleng handog sa bagong tahanang kukupkup sa kanya sa malayo. Sa kanyang pagiging inosente sa buhay sa lungsod, wala siyang ideya kung paano gamitin ang cart sa paliparan. Kaya't sa halip na itulak ito, hinila-hila niya ang sako ng bigas sa loob ng airport, sa gitna ng mga taong nagmamadali. At tuwing naikukwento niya ito sa mga panayam, natatawa siya sa kanyang sarili, isang alaala ng kanyang pagiging musmos, ang kanyang kawalang muwang, at ang kanyang masayang paglalakbay mula sa probinsya patungo sa Maynila. Sa Maynila, pumasok siya sa mahigpit na pagsasanay, ipinamalas ang kanyang kakayahan sa pagsayaw at musika. Sa kanyang huling panayam, tinanong siya ng isang mabigat ng katanungan, bakit ikaw ang dapat piliin? Sa harap ng tagapili, walang pag-alinlangan ng kanyang sagot, sapagkat ako ang pinakamahusay, mas magaling pa sa kanilang mga napili na. Isang sagot na maaring ituring na mapanghas, ngunit sa katotohanan, ito'y pinanganak mula sa matibay na pananalig sa sarili, sa paninindigan ng isang binatilyong alam ang kanyang halaga. Alam niyang sa mundong ito, ang tiwala sa sarili ang unang hakbang upang maniwala rin sa iyo ang iba. At sa huli, siya ang napili bilang ika-5 miyembro ng SB19. Nagalit ang kanyang mga magulang nang sa wakas ay malamang tumigil siya sa pag-aaral. Isang bagay na lubos niyang naunawaan dahil alam niyang kabutihan niya lamang ang ninanais ng mga ito. Nakita niya ang hirap ng mga ito para matustusan ang pangailangan at pag-aaral nilang magkapatid.
2 taon man silang hindi nakapag-usap ng kanyang mga magulang, hindi niya yun dinibdib o ikinagalit. Inunawa niya sapagkat alam niyang nagmumula yon sa purong pagmamahal. Sa huli, nagkaayos sila ng kanyang mga magulang at bilang isang pastor, madalas ipanalangin ng kanyang ama na naway maabot ng kanilang grupo ang inaasam nilang tagumpay. At sa talento at pagsisikap, bagaman hindi naging madali ang daan, naabot ng SB19 ang tugatog. Sa pag-usad ng kanyang karera, napanood siya ng buong mundo. Mula sa kanyang husay sa pagsasayaw at pag-awit hanggang sa kanyang natatanging personalidad na tahimik ngunit puno ng lalim. May 2 panig sa kanyang pagkatao. Isang bata na puno ng sigla at inosente sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ngunit isang seryoso at mapanlikang artista kapag nasa entablado. At sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi niya nalimutan ng kanyang pinagmulan. Tuwing siya'y mag-isa, bumabalik sa kanya ang alaala ng kanyang kahapon, ang kahirapan, ang mga sakripisyong pinagdaanan, at ang mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Doon niya naiisip, sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ako? Bakit ako ang pinili ng Diyos upang biyayaan ng tagumpay? Ang tanong na ito ay isang pagpapakumbaba, isang patunay na sa kabila ng kanyang pagangat, nananatili siyang mapagpasalamat at nakatapak sa lupa. Sa kasalukuyan, si Ken Suson at ang kanyang mga kagrupo sa SB19 ay namamayagpag bilang haligi at hari ng P-pop. Sa kanyang tinig na naglalaman ng lalim at damdamin, sa kanyang husay sa paggalaw na tila isang sining sa bawat tindak, at sa kanyang paninindigan sa sariling kakayahan, siya'y naging huwaran sa maraming kabataang Pilipino. Mula sa isang probinsyanong binatilyo na walang katiyakan ng landas, siya ngayon ay isang panday ng sariling kapalaran, isang alamat ng kanyang henerasyon. At sa kanyang patuloy na paglalakbay, isang bagay ang tiyak. Ang sining ng musika at pagsayaw ay hindi lamang isang entablado para sa kasikatan, kundi isang daan patungo sa inspirasyon at pag-ibig sa sariling kultura. Ngayon, hindi lamang siya isang miyembro ng SB19, kundi isa ring matagumpay na solo artist bilang Philip. Naipagtayo niya ng bahay ang kanyang pamilya, nakabili ng mga lupa, at maging ng mga sasakyan. Isang pangarap na noon ay tila imposible, ngunit ngayon ay kanyang natupad. Bilang isang taong may likas na pagkamalikhain, itinatag din niya ang kanyang sariling clothing brand na Superior Sun. Ngunit sa kabila ng pangalan, hindi siyang tinutukoy nito, kundi ang Panginoong Hesus, isang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Sa larangan ng musika, naabot niya ang Oricon Charts ng Japan sa kanyang album na Seven Sins at naimbitahang lumahok sa Dunk Festival kasama ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya ng musika sa Japan. Sa kabila ng lahat ng kanyang naabot, hindi pa siya tapos. Patuloy siyang nangangarap, patuloy na lumilikha, at patuloy na naglalakbay. At marahil, ang tanging kulang na lamang sa kanyang buhay ay ang taong sisilo sa tila mailap niyang puso. Ngunit ayon sa kanya, hindi pa yon ang kanyang prioridad. Mas nais niyang tiyakin na handa siya para sa kanyang kinabukasan, upang sa araw na dumating ang tamang panahon, wala na siyang alalahanin pa.